Ako si Marie, isang 42 anyos na byuda. 5 taon na mula nang pumanaw ang aking asawa. Sa mga unang linggo ng kanyang pagyao, akala ko'y kakayanin ko ang lahat. Ngunit unti-unti, napagtanto kong may mga bagay na hindi ko na kayang gawin ng mag-isa. Mga bagay na dati naming pinagsasaluhan. Ang buhay ko ngayon ay tahimik. Tuwing umaga, nag-aalaga ako ng aking bakuran, nagwawalis ng mga dahon at nagdidilig ng mga bulaklak. Sa kabila ng mga simpleng gawain, may isang matinding kakulangan na bumabagabag sa akin. Ang init ng isang lalaki. Ang mga gabi ko ay puno ng mga alaala ng mga halik, yakap at ang haplos na matagal nang nawala. Ang mga yakap na nagbigay sa akin ng seguridad at saya, tila naglaho na sa aking buhay. Minsan, habang nag-aalaga ako ng mga halaman, napapansin ko ang aking kapitbahay na si Jake, isang 30 anyos na construction worker. May katawan na batak sa trabaho. Ang kanyang morenong balat ay tila kumikislap sa ilalim ng araw. Ang kanyang mga braso puno ng mga kalamnan na nagpapakita ng kanyang lakas. Tuwing nagkakasalubong kami, hindi ko maiwasang mapansin ang mga malalalim na tingin niya sa akin. Mga tingin na tila may lihim na pagnanasa. Sa bawat pagkakataon na nag-uusap kami, parang may mabigat na hangin sa pagitan namin. Ang mga sulyap na yun ay nagbigay diin sa aking pagnanasa na matagal nang naitago. Sa mga simple-simpleng pag-uusap, tila may salita na hindi namin kayang sabihin, ngunit nararamdaman naming pareho. Ang mga tingin ni Jake ay tila nag-aanyaya sa akin na muling maramdaman ng ligaya at ang init na matagal nang nawala. Nang minsang nag-alok ako sa kanya ng malamig na inumin pagkatapos ng kanyang trabaho, naisip ko kung anong nararamdaman niya. Habang umiinom siya, napansin kong tumitig siya sa akin at ang puso ko'y tila bumilis. Parang may nag-aalab na apoy sa aking dibdib na hindi ko maikukubli. Ang mga simpleng galaw ko, ang pagwawalis sa bakuran, ang pag-aalaga sa aking mga bulaklak ay tila nagiging paraan upang makuha ang kanyang atensyon. Sa bawat araw na lumilipas, ang mga malalagkit na tingin ni Jake ay nagiging mas matindi. Ang aking pagnanasa unti-unting umaakyat at sa aking puso may pag-asa na muling maranasan ng ligaya. Ngunit sa likod ng mga pagnanasa at pangarap na ito, nandiyan ang takot. Takot na ang aking puso ay muling masaktan. Ngunit paano ko maiiwasan ang nararamdaman? Ang init ng kanyang presensya ay tila nag-aanyaya sa akin na lumaban sa mga takot na ito. Sa kanyang mga tingin, nakikita ko ang isang mundo na puno ng posibilidad at sa bawat sulyap niya, tila sinasabi niya sa akin na maaari kong muling maranasan ang ligaya. Sa mga tingin ni Jake, natutunan kong muling mangarap na maaaring may pagmamahal at init na nag-aantay sa akin. At sa pag-asa na ito, ang aking paglalakbay ay nagsisimula na. Mula nang mag-init ang damdamin ko para kay Jake, sinimulan ko ang aking laro ng tukso. Sa bawat umaga, nagsusuot ako ng magandang duster na kayang ipakita ang aking mga kurba habang nagwawalis sa aking bakuran. Alam kong sa mga simpleng galaw na ito, nagiging maliwanag ang aking intensyon. Ang hangin ay tila nagdadala ng mga sulyap na nag-aapoy sa aking dibdib at sa bawat pag-ikot ko, alam kong nakatingin siya. Isang umaga, habang ako'y nagwawalis, napansin kong pawis na pawis si Jake mula sa mahabang oras ng trabaho. Sa kanyang mga braso at leeg, kitang-kita ang mga patak ng pawis na tila nag-aanyaya sa akin na lumapit. Naisip ko, bakit hindi ko siya bigyan ng malamig na inumin? Ang simpleng alok na ito ay tila isang magandang pagkakataon upang ipakita sa kanya
ang aking interes. Habang naglalakad ako papunta sa kanya, naramdaman ko ang tibok ng aking puso. Sa bawat hakbang, parang may nag-aalab na apoy na bumabalot sa akin. "Jake," sabi ko na may bahagyang ngiti. "Gusto mo bang uminom ng malamig na tubig?" Ang mata niya sumalubong sa akin at sa mga iyon, nakita ko ang pag-aalinlangan at pagnanasa. Nang siya'y tumango, nagdala ko ng malamig na inumin at umupo sa tabi niya. Habang iniinom niya ang tubig, napansin ko ang mga sulyap niya sa akin. Hindi mapigilang tumitig na parang may mga bagay na hindi niya masabi. Ang mga mata ay nagtagpo at sa mga sandaling yun, tila ang mundo ay huminto. Sa isang pagkakataon, sinadya kong yumuko sa harapan niya habang nag-aayos ng mga dahon sa aking bakuran. Halatang naapektuhan si Jake. Nag-atras siya ng bahagya. Ang kanyang mga pisngi ay bahagyang namula. Ang kanyang reaksyon ay nagpatunay na nahuhulog na siya sa aking mga paanyaya. Kahit na may halong takot. Nagsimula ang tensyon sa pagitan namin. Ang mga sulyap na ibinato niya sa akin ay tila naglalaman ng lihim na mga pagnanasa. Sa tuwing magkakayakap ang aming mga katawan sa mga hindi sinasadyang pagkakataon, ang pagdikit ng aming braso habang nag-aabot ako ng inumin o ang paglapit ko sa kanya habang nag-uusap, ang kaunting ugnayang iyon ay tila nag-aapoy ng isang apoy na hindi ko kayang ipagkait. Sa bawat pasimpleng galaw, nararamdaman ko ang pag-akyat ng init sa aking katawan. Ang aking puso ay nag-aalab at ang bawat sulyap niya nagdudulot ng kakaibang kilig na hindi ko pa nararanasan sa loob ng 5 taon. Ang aming mga tingin ay nagiging mas matindi, puno ng mga pangako at pagnanasa na tila nag-aanyaya sa isa't isa na lampasan ng mga hangganan. Hindi ko maitatanggi na sa kabila ng lahat ng takot at pangamba, ang laro ng tukso na ito ay tila nagbibigay sa akin ng bagong buhay. Ang bawat umaga, ang aking mga galaw ay nagiging mas matindi at ang aking puso ay tumitibok para sa isang tao na maaaring hindi ko dapat mahalin. Ngunit sa mga sandaling yun, sa ilalim ng araw at sa mga sulyap ni Jake, nalilimutan ko ang aking mga takot at muling bumabalik ang aking pagnanasa. Hindi ko na kayang itago ang mga nararamdaman ko para kay Jake. Sa mga nakaraang linggo, ang aking puso ay puno ng pagnanasa at pag-asa. Ngunit naguguluhan ako sa aking mga damdamin. Sa bawat sulyap niya, tila may mga salitang hindi niya masabi. At ang mga tingin niyang iyon ay nag-uudyok sa akin na ipagpatuloy ang laro ng tukso. Kaya't nagdesisyon akong lalong painitin ang aming sitwasyon. Sa mga gabi, habang nagbibihis ako, naisip kong iwanang bukas ang aking bintana. Ang ideya na makikita ko ni Jake habang ako'y nag-aayos ay nagbigay sa akin ng kakaibang kilig. Ang lihim na pagnanasa na ito ay tila nagbigay sa akin ng kapangyarihan. Sa bawat pagkilos ko, alam kong hinahatak ko siya patungo sa akin. Tuwing gabi, habang ang mga bituin ay kumikislap sa kalangitan, pinipilit kong magbihis sa harap ng bintana. Ang mga galaw ko ay talagang nag-iiba na. Napagtanto kong sa simpleng paraan na to, nadarama ko ang aking kapangyarihan bilang isang babae. Isang gabi habang ako'y nagbibihis, naramdaman kong may mga mata na nakatingin sa akin. Ang puso ko ay bumilis. Lumingon ako at dun ko nahuli si Jake. Nakatayo sa harap ng kanyang bahay. Nakatingin sa akin. Ang mga mata niyang puno ng pagnanasa ay tila nag-aapoy. Sa mga sandaling yun, hindi ko alam kung ano ang aking mararamdaman. Takot ba o ligaya? Imbis na magalit o matakot, naramdaman ko ang isang mas malalim na pagnanasa. Ang ideya na gusto rin niya ako ay nagpasiklab ng apoy sa aking dibdib. Ang mga tingin niya ay tila nagsasabi na hindi siya makapagpigil. Ang aking mga pisngi ay namula at sa aking puso nag-umpisa ang isang kilig na matagal ko nang hinahanap.
Nang magtagpo ang aming mga mata, tila nagkaroon kami ng kasunduan. Isang lihim na pagnanasa na hindi namin kayang ipagsawalang bahala. Ang mga sandaling yun ay tila naglalaman ng mga pangako at ako'y nalulumbay sa ideya na maaaring may pag-asa pa sa aming dalawa. Habang nakatingin siya sa akin, unti-unti akong bumalik sa aking ginagawa. Ngunit ang aking isip ay puno ng mga alalahanin at pagnanasa. Sa bawat hakbang ko, nararamdaman kong lumalapit siya sa akin. At sa bawat galaw ko, tila nagiging mas matindi ang aming koneksyon. Sa mga gabing yun, ang bintana ko ay naging simbolo ng aming lihim. Ang mga sulyap ni Jake ay nagbigay sa akin ng lakas ng loob na ipakita ang aking sarili. At sa kabila ng takot na maaaring mangyari, ang aking pagnanasa nagbigay daan sa isang bagong simula. Sa mga pagdapo ng aming mga tingin, nagkaroon ako ng pag-asa na ang aking puso ay muling makakaranas ng ligaya. Hindi ko alam kung anong hinaharap para sa amin. Ngunit sa mga sandaling yun, ang sakit ng aking nakaraan ay tila unti-unting nawawala at ang aking puso muling nag-aalab sa pagnanais na makilala si Jake. Hindi lamang bilang kapitbahay, kundi bilang isang tao na maaari kong mahalin. Isang gabi, nagising ako sa katahimikan ng aking bahay. Ang tahimik na paligid, biglang naputol nang dumating ang brownout. Ang dilim ay pumasok sa aking silid, ngunit sa puso ko, naramdaman kong may kakaibang alon ng kuryente na bumalot sa akin. Saksi ako sa paglipas ng mga araw na puno ng pagnanasa at ang gabing ito ay tila naglalaman ng mga pangako. Habang ako'y nag-iisip, bigla akong narinig ang pagkatok sa pinto. Ang puso ko'y tila tumalon. Sino kaya ang maaaring dumalaw sa ganitong oras? Nang buksan ko ang pinto, natanaw ko si Jake, nakatayo sa dilim na may alalahanin sa kanyang muka. "Marie, okay ka lang ba? Napansin kong wala kang ilaw," sabi niya. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Napangiti ako sa kanya. Ang aking puso ay tila nag-aalab. "Oo, nag-brownout lang. Salamat sa pagbisita," sagot ko. Ngunit sa aking isip, ang mga salitang ito ay tila may mas malalim na kahulugan. Ang kanyang presensya ay nagbigay sa akin ng init na matagal ko nang hinahanap. Sa gitna ng dilim, nag-usap kami. Ang mga salita ay tila bumabalot sa hangin na puno ng tensyon. Habang nagkukwentuhan, hindi ko maiwasang mapansin ang mga sulyap niya sa akin. Mga tingin na kakaiba. Sa mga sandaling yun, ang mundo sa paligid namin ay tila naglaho at kami na lamang dalawa ang naroroon. Bigla sa isang pagkakataon, nagkabanggaan ang aming mga katawan. Ang init ng kanyang katawan ay tila umabot sa akin at sa mga mata niya, nakita ko ang isang apoy na hindi na kayang pigilan. Sa mga sandaling yun, halos maghalikan na kami. Ngunit sa huli, pinigil niya ang sarili. "Hindi ko dapat ito gawin," bulong niya. Ang boses ay puno ng pag-aalinlangan. Umalis siya nang nagmamadali. At sa bawat hakbang niya papalayo, naramdaman kong may naiiwang puwang sa aking puso. Alam naming pareho na hindi pa doon matatapos ang lahat. Ang tensyon sa pagitan namin ay tila nag-iwan ng mga pangako na hindi natupad. Nang mag-isa ako sa aking bahay, ang mga alaala ng gabing yun ay patuloy na umuukit sa aking isipan. Ang init ng kanyang katawan, ang mga tingin niyang puno ng pagnanasa, at ang mga salitang hindi niya nasabi. Lahat ng ito ay tila nagbigay diin sa aking pagnanasa na muling makilala si Jake sa isang mas malalim na paraan. Ang mga gabi ay nagiging mas mahirap, ngunit sa ilalim ng mga bituin, alam kong may pag-asa pa. Sa bawat sandaling lumilipas, ang aming mga damdamin ay tila nagiging mas matindi at ang aming kwento ay nagsisimula pa lamang. Saksi ako sa pagbukas ng isang bagong kabanata sa aking buhay.
kahit na may mga takot, nag-aalab ako sa pag-asa na muling maranasan ang ligaya ng pagmamahal. Naiinip ako sa mga nakaraang araw. Ang mga gabi sa aking bahay ay puno ng mga alaala ng aming mga sulyapan at ng mga hindi natapos na pag-uusap ni Jake. Sa bawat oras na kami nagkakasalubong, ang aking puso'y tumitibok ng mas mabilis at ang aking isip punong-puno ng mga tanong. Ano nga ba ang mangyayari sa amin? Saan kami pupunta mula rito? Isang umaga, nagpasya akong maglakad sa aking bakuran na nakasuot lamang ng manipis na robe. Alam kong hindi ito masyadong mainit, ngunit ang aking puso puno ng pagnanasa na makuha ang atensyon ni Jake. Sa ilalim ng robe, may suot akong mga damit. Ngunit sa aking isipan, ang ideya na makita niya ako sa ganitong estado ay nagbigay sa akin ng labis na kayamanan ng damdamin. Habang naglalakad ako sa harap ng kanyang bahay, sinadyang bumagal ang aking mga hakbang. Nakita ko si Jake na nakatayo sa kanyang bakuran, abala sa kanyang mga gawain. Nang bumaling siya sa akin, napansin kong nanigas siya sa aking presensya. Ang kanyang mga mata ay tila nagliwanag at sa mga sandaling yun, naramdaman ko ang kapangyarihan na akitin siya. Ang mga tingin niya ay puno ng pag-aalinlangan at pagnanasa. Ang bawat sandali na kami nagtitinginan ay tila naglalaman ng mga pangako. Nag-uumapaw ang init sa aking katawan at sa kabila ng takot na maaaring mangyari, hindi ko mabigyang kontrol ang aking ngiti. Ang mga simpleng galaw ko, ang pag-ayos ng aking robe, ang pag-ikot ng aking katawan upang ipakita ang aking mga kurba ay tila nagbigay daan sa kanyang reaksyon. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, nagulat ako nang makita kong dumistansya si Jake. Ang kanyang mga mata puno ng pagkalito at sa kanyang muka nagpakita ang takot na hindi ko inaasahan. "Marie, hindi ko alam kung..." sabi niya. Ang boses ay tila naguguluhan. Ang mga salitang yun ay tila nagbigay diin sa takot na umaabot sa akin mula sa kanyang mga mata. Naramdaman ko ang sakit ng pagkawalay sa pagitan namin. Ang mga sandaling yun ay tila nagdulot ng kalungkutan sa akin. Alam kong may pagnanasa siya, ngunit tila may mga hadlang na pumipigil sa kanya. Ang mga damdaming ito ay tila nagiging mas mahirap at sa kabila ng aking mga pagsisikap na akitin siya, tila nahulog kami sa isang puwang na hindi ko alam kung paano lulutasin. Habang umalis siya, nag-iwan ito ng puwang sa aking puso. Ang aming mga pag-uusap at mga sulyap ay tila nagiging mas komplikado at ang aking pagnanasa ay nagiging mas mahirap ipahayag. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, alam kong hindi pa tapos ang kwento namin. May mga lihim pa kaming dapat tuklasin. At sa likod ng mga takot at mga alalahanin, nag-aalab pa rin ang aking damdamin para sa kanya. Isang hapon, umuulan ng malakas. Ang mga patak ng ulan ay bumubuhos mula sa langit, nagdadala ng malamig na hangin na pumapasok sa aking bahay. Habang nakaupo ako sa aking sala, narinig ko ang malakas na tunog ng ulan sa labas. Sa mga sandaling yun, ang aking isip ay naglalaro sa mga alaala ni Jake, ang mga sulyap namin, ang mga hindi natapos na usapan. Lahat ng ito bumabalik sa aking isipan. Habang nag-iisip, bigla ako nakarinig ng pagkatok sa pinto. Lumingon ako at nakita ko si Jake, basang-basa mula sa ulan. Ang kanyang mga mata naglalaman ng pag-aalala habang sinabi niya, "Marie, naabutan ako ng ulan. Pwede ba akong pumasok?" Agad akong ngumiti at nag-alok. "Oo naman, pumasok ka." Habang pinapasok ko siya, naramdaman ko ang isang mainit na alon ng saya. Ang kanyang presensya tila nagbigay ng liwanag sa aking madilim na silid. Pumasok siya at nagtanggal ng kanyang sapatos. Ang mga patak ng tubig ay bumabagsak mula sa kanyang katawan. Habang nag-uusap kami, ang boses niya puno ng init at pagkabahala. "Sorry, hindi ko inaasahan na magiging ganito kalakas ang ulan. Gusto ko sanang makita ka," sabi niya.
Ang mga salitang iyon ay tila nagbigay diin sa aming koneksyon. Sa kabila ng ulan, naramdaman ko ang init na nagmula sa kanya. Habang kami nagkukwentuhan, ang aming mga mata ay nagtagpo. Sa mga sandaling yun, ang mundo sa paligid namin ay tila naglaho at kami na lang dalawang naroroon. Habang kami nag-uusap, napansin kong tila lumalapit ang aming mga katawan. Ang mga sulyap na ibinato namin sa isa't isa, puno ng damdamin at naramdaman ko ang isang hindi maipaliwanag na koneksyon. Ang mga tawa at kwentuhan ay nagdala ng saya at ligaya. Sa bawat salita, tila lumalalim ang aming ugnayan. Hindi ko na kayang itago ang aking nararamdaman. Sa isang pagkakataon tinanong ko siya, "Jake, ano ba talagang nararamdaman mo?" Tumitig siya sa akin at sa mga mata niya, nakita ko ang isang halo ng takot at pag-asa. "Marie, hindi ko alam, pero alam kong espesyal ang koneksyon natin." Nang gabing yun, habang ang ulan ay patuloy na bumubuhos, nagpasya kaming magpakatotoo sa isa't isa. Sa ilalim ng liwanag ng ilaw na nagmumula sa aking bahay, naglapat ang aming mga kamay. Ang mga daliri namin ay nagtagpo at sa simpleng ugnayang iyon, naramdaman ko ang init at pag-asa. Sa mga sandaling yun, nagpasya akong magbigay, hindi lamang ng aking katawan, kundi pati na rin ng aking puso. Ang mga damdaming ito na matagal nang nakatago ay unti-unting bumalik. Sa mga pagdapo ng aming mga kamay, nagpasya akong buksan ang aking puso sa kanya. Alam kong ang aming ugnayan ay hindi lamang pisikal, kundi puno ng emosyonal na koneksyon. Sa huli, ang ligaya ng pagiging babae hindi lamang nagmumula sa pisikal na aspeto, kundi sa damdaming ibinubuhos namin sa isa't isa. Sa mga sandaling yun, sa ilalim ng ulan, naramdaman kong muling nabuhay ang aking puso. Ang aming kwento ay patuloy na umuusad at alam kong ang aming paglalakbay ay hindi pa tapos. Ang ligaya at pag-asa na dulot ni Jake ay nagbigay sa akin ng lakas upang ipagpatuloy ang aming kwento. At sa kabila ng mga hamon, handa akong harapin ang hinaharap kasama siya. Matapos ang gabing yun, ang aming relasyon ay pumasok sa isang bagong yugto. Isang patagong relasyon na puno ng mga lihim at pagnanasa. Ang mga araw ay mas naging mas matindi. Puno ng mga sulyap at mga halik na tila nagliliyab sa bawat pagkakataon. Sa likod ng mga pinto at sa mga madidilim na sulok, nagkaroon kami ng mga sandaling puno ng ligaya na hindi namin kayang ipagsabi sa iba. Sa mga umaga, nagiging mas madalas ang aming mga pagkikita. Habang nag-uusap kami sa bakuran, ang bawat pagdapo ng aming mga kamay ay tila nag-aapoy. Minsang nag-aabot ako ng inumin kay Jake. Sinadya kong hawakan ang kanyang kamay. At sa mga sandaling yun, naramdaman kong bumubuhos ang init mula sa amin. Ngunit sa kabila ng ligaya, may mga pagdududa ring nag-aanyaya sa akin. Sa mga pagkakataong kami nagkakasama, napansin kong may mga alalahanin sa kanyang mga mata. Alam kong nag-aalala siya sa panganib ng aming relasyon. "Marie, alam mo bang delikado ang ginagawa natin? Baka may makakita sa atin." Sa kanyang boses, narinig ko ang takot. Sa bawat halik namin sa mga madidilim na sulok, ang takot na ito ay tila bumabalot sa amin. Sa kabila ng lahat ng ito, ang aming mga damdamin ay hindi maikukubli. Sa mga halik na yon, naramdaman ko ang puso niya, puno ng pagnanasa ngunit naguguluhan. Isang hapon, nagpasya kaming magtagpo sa likod ng kanyang bahay. Ang mga bulaklak sa paligid ay tila naging saksi sa aming lihim. Habang kami nag-uusap, hindi ko maiwasang mapansin ang kanyang pag-aalala. "Marie, gusto ko sanang ipakita sa iyo ang tunay na ako, pero natatakot ako." Ang mga salitang yun ay tila nagbigay diin sa aming sitwasyon. Alam kong may mga bagay na hindi namin kayang ipagsabi sa iba. Ngunit sa kabila ng takot, ang aming koneksyon ay tila naging mas malalim.
Ang mga halik na aming ibinuhos sa bawat tagpo ay puno ng damdamin na hindi maipaliwanag. Naging mas mainit ang aming mga tagpo, ngunit sa bawat sandali, nagiging mas mahirap ang aming sitwasyon. Ang mga sulyap mula sa mga kapitbahay, ang takot na baka may makakita sa aming ginagawa. Lahat ng ito ay nagdadala ng matinding tensyon. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi ko kayang pigilan ang aking damdamin para kay Jake. Minsan, habang naglalakad kami sa park, napansin ko ang kanyang mga mata na puno ng pag-aalala. Marie, hindi ko alam kung hanggang kailan ko kayang itago to. Ang kanyang mga salita ay tila nag-uudyok sa akin na muling isipin ang aming relasyon. Ngunit sa kabila ng takot, ang aming damdamin ay tila mas tumindi at mas buhay. Sa mga sandaling yun, nagpa siya akong ipaglaban ang aming relasyon. Alam kong may panganib, ngunit sa puso ko, natagpuan ko ang ligaya at pag-asa na matagal nang nawala. Ang aming lihim na relasyon, tila nagdadala sa akin sa isang bagong mundo at handa akong harapin ang anumang hamon na darating. Sa ilalim ng mga bituin, sa mga halik at yakap ni Jake, nagpa siya akong ipaglaban ng aming pag-ibig kahit na alam kong delikado. Isang hapon, habang ang araw ay unti-unting lumulubog sa likod ng mga bundok, nagpa siya akong lumabas at maglakad-lakad sa likod bahay ni Jake. Alam kong naroon siya, abala sa kanya mga gawain. Ngunit sa mga oras na to, ang aking puso ay puno ng pagnanais na muling makita siya. Ang mga sandaling yun ay tila puno ng misteryo at ligaya. At sa kabila ng panganib, hindi ko na kayang pigilan ang aking sarili. Habang naglalakad ako, ang mga bulaklak sa paligid ay tila nagiging saksi sa aking mga damdamin. Sa tuwing naiisip ko si Jake, ang init ng aking puso ay tila nagiging apoy. Nang makita ko siya na nag-iisa sa isang madilim na sulok ng kanyang bakuran, nagpa siya akong lumapit. Ang kanyang mga mata, nagliwanag nang ako'y makita, at ang mundo sa paligid namin ay tila naglaho. Marie, sabi niya, ang boses niya ay puno ng saya at pag-aalala. Anong ginagawa mo rito? Sa kabila ng banta ng aming sitwasyon, ang kanyang presensya nagbigay sa akin ng lakas ng loob. Hindi ko naisip ang mga panganib. Ang tanging nais ko ay ang makasama siya. Lumapit ako sa kanya at dahan-dahang kinulong siya sa isang sulok. Ang mga halik at haplos namin ay nag-uumapaw na damdamin. Sa mga sandaling yun, tila wala ng iba pang tao sa mundo. Ang mga sulyap namin ay puno ng init at pagnanasa. Ang bawat sandali ay tila nagiging isang walang hanggan. Ngunit sa gitna ng aming ligaya, biglang may narinig kaming tunog mula sa labas. Isang boses na bumubulong, nagdala sa amin sa katotohanan. Tumigil kami at nagtinginan. Ang mga mata namin ay puno ng takot at pag-aalala. Napagtanto namin na sobrang delikado na ang aming ginagawa. Ang mga tao sa paligid ay maaaring makakita at ang mga lihim namin ay maaaring maglaho sa isang iglap. Ang init ng aming mga damdamin ay naglaho at sa halip, ang aming mga puso ay puno ng pangamba. Jake, kailangan nating maging maingat. Sabi ko. Ang boses ay nag-aalangan. Ayokong mawala ka. Tumango siya. Ang mukha niya ay puno ng pag-unawa. Alam ko, Marie, pero hindi ko kayang mawala ka rin. Sa mga salitang yun, naramdaman ko ang lalim ng aming koneksyon. Sa kabila ng panganib na nagbabantay sa amin, alam kong ang aming pag-ibig ay nagiging mas matatag. Sa mga sandaling yun, nagpa siya kaming huminto at harapin ang mga hamon na darating. Ang aming kwento hindi pa tapos at handa kaming ipaglaban ang aming pagmamahalan kahit gaano pa ito kadelikado. Sa mga nakaraang linggo, tila mas nagiging mainit ang aming relasyon, puno ng mga lihim at mga sulyap na puno ng damdamin. Ngunit sa isang hindi inaasahang pagkakataon, nagbago ang lahat. May isang tsismosa sa aming lugar, si Aling Rosa, na matagal nang napapansin ng aming mga kilos. At sa kanyang mga mata, ang bawat galaw namin ay tila isang palaisipan na kailangang lutasin. Isang umaga, habang ako'y nag-aalmusal,
Narinig ko ang mga bulong-bulungan mula sa mga kapitbahay. Ang mga usapan ay tila nagiging mas malakas at sa bawat salitang naririnig ko, naramdaman kong lumalalim ang takot sa aking puso. Narinig mo na ba? Si Marie at Jake may lihim na relasyon. Ang mga salitang yun nagdulot sa akin ng panghihina. Alam kong hindi maiiwasan ng mga chismis, ngunit ang mga ito ay tila mga palaso na tumatama sa akin. Nang bumalik ako sa aking bahay, mula sa pagtakbo sa park, nakita ko si Jake na nag-iisa sa kanyang bakuran. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. At nang lumapit ako sa kanya, naramdaman ko ang bigat ng aming sitwasyon. Marie, kailangan nating pag-usapan to, sabi niya. Ang boses niya ay nag-aalangan. Nang tanungin ko siya kung anong nangyari, sinabi niya, may mga tao nang nakakapansin sa atin. Baka kailangan ko munang lumayo. Ang mga salitang iyon ay tila isang malamig na balde ng tubig na ibinuhos sa aking puso. Jake, hindi ko kayang mawala ka. Sagot ko. Ang mga luha ay nagbabantang pumatak sa aking mga mata. Ngunit ang kanyang mga mata, nakita ko ang takot. Marie, ayoko masaktan ka. Kailangan kong isipin ang ating kaligtasan. Ang kanyang mga salita ay puno ng kabiguan at sa kabila ng sakit, alam kong kinakailangan ng desisyong yun. Nang matapos ang aming pag-uusap, nagpasya siyang lumayo. Ang mga sandaling yun ay tila nagdala sa akin ng labis na lungkot at pangungulila. Sa unang pagkakataon, naramdaman kong ang pagkawala ng aming relasyon ay nagdudulot ng matinding sakit. Ang mga alaala ng aming mga halik, tawanan at mga lihim na sulyap ay tila nagiging mga alaala na mahirap kalimutan. Habang unti-unting lumalayo si Jake, ang aking puso ay tila nagiging mabigat. Ang mga luha ay umagos mula sa aking mga mata at sa bawat patak, naramdaman ko ang sakit ng pangungulila. Ang mga tao sa paligid ay tila nagiging estranghero sa akin at ang mga ngiti ng aking mga kapitbahay ay tila nagiging mga panggulo sa aking isip. At sa gabing yun, nag-iisa ako nakaupo sa aking silid. Nag-iisip tungkol kay Jake at sa mga pangarap na tila naglaho. Ang mga alalahanin at takot ay nag-aalab sa aking isipan. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, alam kong may pag-asa pa rin. Ang aming kwento hindi pa tapos at sa kabila ng panganib, handa akong ipaglaban ang aming pagmamahalan. Bago tuluyang lumayo si Jake, nagpa siya kaming magtagpo sa aking silid sa isang huling pagkakataon. Ang mga alaala ng mga nakaraang linggo ay tila nagbabalik at sa likod ng mga ngiti at tawanan, alam naming ito na ang aming huling pagkakataon na makasama. Ang aming mga puso puno ng damdamin at ang takot na mawawala ang isa't isa ay tila nagiging isang mabigat na pasanin sa aming mga isip. Nang pumasok siya sa aking silid, ang mga mata niyang nagliliwanag ay nagbigay sa akin ng lakas ng loob. Marie, ayokong umalis na hindi kita nakakasama sa huling pagkakataon, sabi niya. Ang boses ay puno ng emosyon. Ang mga salitang yun ay nagbigay diin sa lalim ng aming koneksyon. Sa kabila ng mga panganib at alalahanin, naramdaman ko ang aming relasyon ay higit pa sa pisikal na atraksyon. Ito ay isang pagsasama ng mga puso. Habang kami nag-uusap, ang mga sulyap namin ay puno ng damdamin. Ang mga simpleng galaw, ang paghawak sa kamay, at ang mga yakap ay tila nagiging mga simbolo ng aming pagmamahalan. Sa mga sandaling yun, ang mundo sa paligid namin ay tila naglaho at kami na lamang dalawa ang naroon sa silid. Ang init ng aming damdamin ay nagbigay sa akin ng lakas at aliw na matagal ko nang hinahanap. Nagsimula kaming magkwento tungkol sa mga alaala namin, masayang sandali, mga tawanan, mga lihim na ibinuhos namin sa isa't isa. Ang bawat salita ay tila nag-uugnay sa aming mga puso at sa bawat tawa, naramdaman ko ang lalim ng aming ugnayan. Ngunit sa likod ng aming mga ngiti, alam naming darating ang panahon ng paghihiwalay. Habang ang gabi ay umuusad, nagpa siya kaming maupo sa tabi ng bintana.
Ang liwanag ng buwan ay tila nagbigay ng ganda sa aming mga muka. Marie, hindi ko alam kung paano ko kakayanin ang paglisan, pero alam kong kailangan ko tong gawin. Alam ko, Jake, pero sa mga sandaling to, nais kong iparamdam sa'yo na nandito ko. Ang puso ko'y nag-uumapaw ng damdamin. Sa mga sandaling yun, nagpa siya kaming yakapin ng bawat alaala, bawat damdamin, at bawat sandaling magkakasama kami. Nang lumapit siya sa akin, ang mga mata namin ay nagtagpo. Sa mga titig na yun, nagpa siya kaming ipagkaloob ang aming mga sarili sa isa't isa. Hindi lamang sa pisikal na aspeto, kundi sa emosyonal na antas. Ang mga yakap at halik ay puno ng laman, puno ng mga pangako at pag-asa. Kinaumagahan, nagising ako ng mag-isa sa aking silid. Ang mga araw na kasama si Jake ay tila isang panaginip. At habang lumalabas ako sa silid, naramdaman ko ang bigat ng kanyang pagkawala. Muli, bumalik ako sa aking pagiging byuda. Ngunit ngayon ay may mga alaala ng isang espesyal na lihim na aking itinago. Ang mga sandaling iyon, kasama siya, ay naging bahagi ng aking pagkatao. At sa kabila ng sakit ng pangungulila, alam kong hindi ko kailanman malilimutan ang aming kwento. Habang ako'y nagmumuni-muni sa mga alaala, nagpa siya akong ipaglaban ang mga natutunan ko mula sa aming pagmamahalan. Sa kabila ng mga pagsubok, handa akong harapin ang hinaharap. Dala ang init ng aming mga alaala at ang pag-asa na muling magkikita kami balang araw.